kumilos na mga kababayan etong COMELEC dito po sa issue ng pagtanggap ng donasyon ni Senate President Chis Escudero sa kanyang kababayan na kontraktor, ano po, pwede pong matanggal sa pagkasenador. Ito pong si Senate President Chis Escudero. So sabi po dito mga kababayan sa Abante una sa balita, pwedeng kalkalin ng COMELEC. Ayon daw po kay Makalintal, Escudero tagilid sa 30 million na donasyon daw po mga kababayan itong Centerways. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, kung babasahin po natin yung nilalaman nitong article, sabi po dito, wait lang, tanggalin ko lang tong ads, yan. Hindi na kailangan pa ng petisyon o reklamo para kumilo sa mga komisyon. Ang Commission on Election, COMELEC, kasunod ng pag-amin ni Senate President Francis Chis Escudero na campaign donor niya noong 2022 election ang kaibigan at kababayan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano. Sabi pa dito mga kababayan, si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Inc. Nakasama sa 15 na kontraktor na nakakupo o nakakuha ng malaking budget para sa flood control project sa gobyerno mga kababayan. So ngayon, kung iisipin nyo pong mabuti, tama naman po yung sinasabi dito ni Sir Makalintal. Kasi nga naman mga kababayan, salang-sala po kasi nasa omnibus po yan mga kababayan na rule ng COMELEC na bawal po talagang tumanggap ang isang politiko ng donasyon mga kababayan, lalo na doon sa mga kumpanya na may interest na makakuha ng proyekto mula po sa gobyerno. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, ang isa pang nakita natin dito ay yung pag-amin po ni Senate President Chis Escudero na talagang nakatanggap siya. Tumanggap siya mga kababayan ng donasyon galing po dun sa kanyang kababayan na kontraktor na nakakuha ng maraming proyekto diyan po sa gobyerno patungkol sa flood control. So ngayon sabi pa dito, batay sa record na inilabas ng Malacanang at pinost sa sumbong sa Pangulo website, simula 2020 hanggang 2024 ay umabot ng kabuuang 5.4 billion na halaga ng kontrata ang nasungkit ng Centerways sa Department of Public Works and Highway o retong DPWH. Ayon kay election lawyer, Attorney Romulo Makalintal, nakasaad sa subsection C ng Section 95 ng Omnibus Election Code na maaaring gamitin ng COMELEC ang Statement of Contribution, ang expenditure or etong SOSE ng mga kandidato bilang ebidensya sa isinasagawang investigasyon. Kasi nga naman mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba sa sobrang pagkawindang ni Senate President Chis Escudero, doon po sa inilabas na article ng Rappler at doon po mga kababayan sa inilabas na pangalan ng mga kontraktor ni PBBM, bigla po siyang nawindang at agad-agad mga kababayan nagpa-press con siya at doon nga niya aksidente na nasabi at inamin na kilala niya yung kontraktor or CEO nung kontraktor na Centerways mga kababayan at sinabi niya pa na kababayan niya at tumulong nga sa kanya. Ibig sabihin, namuhunan nga sa kanya mga kababayan di umano ng 30 million pesos at dahil po dyan, kung titingnan nyo rin, pamula 2020 hanggang 2024, talagang nakakuha ng napakaraming kontrata sa gobyerno. Ito pong mga kontraktor na ito. Etong Centerways mga kababayan, nakakilala ni Escudero. So ibig sabihin, parang ang dating dito namuhuna ng 30 million and then kumita or nakakuha ng kontrata na umaabot ng nasa 5 bilyon. Mahigit mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ayon kay election, ito pa daw mga kababayan aniya, nakapaloob din sa COMELEC Resolution number 10772 para sa 2022 election o preso number 11109 para sa 2025 election na ang donasyon given by domestic corporation to any political party or candidate or partisan political activity is considered a reasonable donation provided it does not exceed 5% of the corporation taxable income on the taxable year immediately preceding, yan po yung sabi dito, the election mga kababayan. So sabi pa dito, ang Centerways ni Lubiano ay nag-donate ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero noong 2022 election. Ani ni Makalintal, isinasaad din sa parehong resolusyon na no person shall solicit or receive
directly or indirectly contribution for partisan political activity from any entity or person who holds contract to supply the government with goods or services or to perform construction and other works. Kita nyo ba mga kababayan, ano ba nangyari after po nung election 2022? Di ba nung nanalo si Escudero, bigla ang nakasungkit mga kababayan ng kontrata, eto pong Centerways. Kasi kung eto po ay nakakuha ng kontrata noong 2020, dapat 2022 mga kababayan tapos na yung kontrata na yon sa DPWH. And then mga kababayan na nakakapagtaka dito, yung kontrata ng Centerways na itinatanggi ni Escudero mga kababayan, umabot pa ng 2024. Doon pa nga sa isang article na binasa natin sa Rappler, sinasabi nga doon mga kababayan na nakakuha ng kontrata na umabot pa ng May 2025. Ibig sabihin sa panahon ni Escudero, nakakuha pa rin ng kontrata para sa mga flood control project, ito pong Centerways. At malaki ang possible mga kababayan, di umano na talagang may nangyari na tulungan dito kaya nakakuha ito ng maraming kontrata sa gobyerno. Kasi hindi naman po ito makakakuha ng maraming kontrata sa gobyerno kung wala ding kapit mga kababayan sa mga politiko na nakaupo sa posisyon. Ano po? Anyway, sabi pa dito mga kababayan, kung babasahin pa natin, prohibition, yan sabi dito, is provide for under Section 95C of the Omnibus Election Code, OEC. Yan po yung sabi dito. Kabilang sa nakalagay na parusa sa sino mang mapapatunayang may paglabag sa election code ay pagkakakulong ng hanggang sa 6 na taon at perpetua disqualification para sa anumang posisyon o katungkulan sa gobyerno mga kababayan. So ngayon, kung mapapatunayan ng COMELEC na nalabag po talaga yan ni Escudero dahil po sa pag-amin niya na tumanggap siya ng donasyon mula po sa mga korporasyon na nakakuha ng proyekto sa gobyerno mga kababayan, talagang pwede po si Escudero na ma-disqualified at makulong hanggang 6 na taon. Yan po mga kababayan, yung maliwanag po na sinasabi po dito. So ngayon, makasabihin ng iba, gawa-gawa lang natin ito at may binabasa lang tayo na article at wala pa tayong mga solid evidence, pakinggan natin. Etong nakita nating balita, galing po mismo mga kababayan, dito po sa News 5. Kasi sabi po dito, mga kandidatong tumanggap ng donasyon mula sa mga kontraktor ng gobyerno, posibleng imbestigahan. So ito, play po natin. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng COMELEC kahit pa iniurong na sa 2026 ang barangay at sangguniang elections na dapat sanay ngayong Disyembre. Bukod dyan, pinaghahandaan din ng komisyon ang posibleng pag-iimbestiga sa mga kandidatong tumatanggap umano ng donasyon mula sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan. Para sa Detalye Live, mula sa Mandaluyong City, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, unahin ko muna itong sa BSKE, no? Yung sanggunian na kabataan elections at barangay elections. Bakit daw naghahanda pa rin ang COMELEC para dyan? Ruth, posibleng magsagawa nga ng investigation ng COMELEC dito nga sa ilang mga kandidato or sa mga kandidato na tumanggap nga ng donasyon mula sa mga entities na may existing government contracts. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, di ba maliwanag dito mga kababayan, nung nag-donate ito pong Centerways, meron po silang proyekto sa gobyerno kasi nga pa mula 2020 hanggang 2024 mga kababayan, may kontrata pa rin sa gobyerno itong Centerways. So possible mga kababayan na kapag ito po ay nilaliman ng COMELEC yung investigasyon, talagang managot po itong si Senate President si Escudero. Kasi nga, alam naman po talaga natin mga kababayan, kung iisipin nyo pong mabuti, ito pong Centerways ay nasa sa gobyerno pa rin. May proyekto pa rin sila sa gobyerno kasi nga nakakuha sila sa gobyerno ng proyekto 2020 pa. Hanggang May 2025 pa nga yun, nabasa natin sa ibang article. Pero nakalagay lang dito hanggang 2024. Pero kahit na, ibig sabihin, meron pa rin silang proyekto sa gobyerno. At nung nag-donate sila kay Escudero ng 30 million pesos, may proyekto pa rin sila na tinatrabaho sa gobyerno. Bonus na lang, nananalo etong si Escudero, kaya siguro sila nakakuha ulit, di umano, ng proyekto sa gobyerno at umabot sila hanggang 2024. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kung lalaliman ng COMELEC dito ang pag-iimbestiga, posible
na makulong ng 6 na taon si Escudero at ma-disqualified sa kanyang pagiging isang senador. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Bag ito sa Section 95, Paragraph C ng Omnibus Election Code. Kung ano ang magiging epekto niyan sa mga kandidato, hindi niya nga muna sinagot dahil baka daw may mag-file ng reklamo sa poll body, lalo po't mainit ang issue tungkol dito. Sa ngayon ay ongoing naman yung kanilang review sa mga sose ng mga kandidato, kabilang na yung mga isinumite ng higit 60 candidates na tumakbo nga sa pagkasenador nitong 2025 election. So dapat may mag-file ng disqualification case laban po sa kanya. Ay, mukhang nabibigyan natin ng idea yung iba mga kababayan natin, ha. So ngayon, pag may nag-file pala ng disqualification case laban po kay Senate President si Escudero, pwede pala po siya ma-disqualified. Kasi nga mga kababayan, alam natin 2020 pa, may kontrata na sa gobyerno itong Centerways. At kapag ka sinunsun po yan ng COMELEC, lalabas po talaga mga kababayan na maling-mali po yung naging pagtanggap ni Senate President Escudero ng donasyon mula po sa Centerways na nagkakahalaga ng 30 million pesos. So ngayon, yung mga kababayan natin dyan na may lakas ng loob na pwedeng mag-file ng disqualification case laban po kay Senate President Escudero, baka magulat na lang tayo, bigla ang maglabasan yung iba dyan. Diba? Ongoing din sa ngayon, Ruth, ang paghahanda ng poll body kahit pa inurong na sa November 2026 ang barangay at SK elections. Si Eddie Garcia ay kanila pa rin hihintayin kung may magka-question nga sa SC kaugnay nga nitong legality ng BSKE postponement. Pero sakaling hindi ito ipahinto ng korte at talagang next year na itong BSKE, sabi ni Garcia. Ay, ito sa mga kababayan Pilipino natin, may bago na ba tayong ombudsman? Yung chairman mga kababayan ng ombudsman, pakiano na lamang po pakitama na lamang po ko kasi pagkakaalam ko parang wala pa eh. So ngayon, kung meron po tayong maiilagay sa ombudsman na makatao at may nag-file ng kaso doon laban po kay Senate President Escudero, nako, pwedeng tamaan mga kababayan. They will need an additional 4 billion pesos dahil po yan sa mas maraming botante. Magkakaroon kasi ulit ng voter registration from October to July 2026. Narito po ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Kung magkakaganon po, ay kakailanganin natin ang dagdag na presinto, dagdag na mga electoral board na maglilingkod sa bawat dagdag na presinto, dagdag na election paraphernalia, dagdag na balota, etc. etc. Ang magiging katanungan natin, ano yung initial na aksyon ng Korte Suprema, kailan mangyayari yon? Sana mangyari ang lahat ng yan sa buwan ng September para maklaman namin kung papatuloy ba namin yung ating filing ng candidacy na dapat mangyayari ngayong darating na buwan ng Oktubre. Ruth, kung magkakataon nga yung first Monday ng November 2026 ay November 2, which is Ay, Pamela Nagay, mega love shoutout Thank you sa panonood All Souls Day. Sabi ng COMELEC ay tuloy pa rin daw yung eleksyon on that date pero hindi pa nga nila masabi kung ano yung magiging epekto niyan sa voter turnout dahil nga karamihan naman dyan ay nag-uwian yung mga botante dahil nga sa mga panahon na yan. Ruth? Yan po ang Express Report ni JC Cosico mula sa Mandaluyong. Ayan, maliwanag mga kababayan Putik, pagka inimbestagahan to. Etong kay Senate President Escudero na to, pwede pala siyang makulong. Diba? Isipin nyo na lang mga kababayan. Pagka naimbestigahan pala ito, pwede pala siyang makulong kapag ka napatunayan na talagang may paglabag na nangyari. At ang isa pa dito, pwede rin siya mga kababayan na na ma-disqualified sa kanyang posisyon bilang isang senador. At bilang isang Senate President. So ngayon, kung iisipin nyo pong mabuti, hindi po ito demolition job laban kay Escudero kasi wala naman po talagang demolition job. Ito po mga kababayan ay isang pagkakamali noon ni Escudero na ngayon po ay sumisingaw. Yan po yung totoo dyan. Kasi hindi naman po lalabas yan sa article ng Rappler kung wala naman nga talaga mga kababayan na pagkakamaling ginawa etong si Senate President. Kaso nga lang ang problema nung panahon pala na siya ay nangangandidato, meron po pala siyang tinanggap talaga na donasyon mula po sa isang kontraktor mga kababayan, kontraktor ng gobyerno
ng mga proyekto ng gobyerno. Ano po ibig sabihin? Tumanggap siya ng donasyon dito po sa Centerways at yan naman po ay hindi po niya itinatanggi. Bagkos inamin niya po yan na talagang tumanggap siya ng donasyon dun sa kanyang kababayan na taga Bicol din na kontraktor. Ano po ng gobyerno. Anyway, mga kababayan kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan mga kababayan sa balita na yan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa topic na yan na posible palang makulong etong si Senate President Chis Escudero at ma-disqualified sa kanyang posisyon kapag ka napatunay na may paglabag po talaga siya sa Omnibus Election Code mga kababayan ng COMELEC dahil po sa pagtanggap niya ng donasyon mula po sa Centerways.